Inilabas na ang pinakabagong modelo ng Yamaha Motors na pangkaragdagan sa pagpipilian mong motor na may mababang kapasidad ng makina. Pero hataw sa bilis at arangkada, isang mapormang Neo Retro ang una sa listahan mo ngayong paparating na taong 2024. Ay ipapakilala na natin sa video na ito ang affordable price tag, mga specs and features maging ang kabuang detalye ng makina nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman makikita pa palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Yamaha FZX150 ay ang pinakabagong karagdagang motor mula sa Neo Retro segment ng Yamaha. Kasunod ng parehong mga pahiwatig sa disenyo ng series ng FZ na pinagsama-sama ang klasiko at walang katulad na style, kasama ang pagiging reliable, modern technology at ang mayamang pamana nito sa karera. Ang FZX150 ay idinisenyo upang magkaroon ng sariling kalayaan na hindi katulad ng iba pang motorsiklo mula sa klase nito. Ito ay inilunsad ngayong taong 2023 lamang ng Yamaha Motors at sa wakas ay nasa merkado na. Pero ito ba ay may chance na dumating sa bansa? Well, isa sa mga prioritized country marahil ng Yamaha ay ang mga lugar sa Asia. Kaya may posibilidad ding madala ang modelong ito. Well, ang mga kapanapanabik na katangian sa motorsiklong ito gaya ng Delta Box frame na sumusunod sa parehong silweta ng Yamaha XSR 155 na pinagsama-sama ang mga katangian ng mga retro na motorsiklo sa mga modernong sports bikes at ginagawa nitong mas epektibo, elegante kumpara sa marami. Pinapatakbo ng subok na makina na 149 cubic centimeter na displacement capacity, naka-air-cooled type ang cooling system, may 4-stroke single overhead camshaft, single cylinder engine na may variable valve actuation na nakamount sa isang Delta Box frame at may kakayahang maglabas ng 12.4 horsepower sa kada 7,250 revolution per minute at 13.3 Nm of torque. Ito ay pinares sa 5-speed na manual transmission na may assist at slippery clutch na epektibong magpapagaang sa mga pagtakbo at pagpipreno ng engine sa paahon ng mga downshift deceleration. At ang naitalang top speed nito sa kanilang test drive ay umabot ng 135 km/h. Nilagyan din ng makabagong sistemang E20 fuel compatible na kung saan ay nag-aalis ng emisyon at mawala ang polusyon. Ito ang pagsasaayos ng Yamaha Motors para sa kanilang carbon reduction commitments, nang sa gayon ay hindi na madagdagan ang carbon dioxide sa kapaligiran, gawa ng usok na nanggagaling sa makina at lumalabas sa tambutso nito. At ang mahigit na 10 litrong fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 45 km. Ibig sabihin, kung susumamuin ay napakatipid ng motorsiklong ito. Itong FZX150 ay dala pa rin ng iconic na design ng Yamaha XSR 155 sa pagitan ng internal at external details. Gumagamit ng isang tuck and roll na disenyo ang makapal at napakatibay nitong seats. Yan ang materials na ginamit dito at syempre komportable na rin. Dahil din sa mga reliable suspensions, sa front ay ginamitan ng telescopic fork at may fork boot na kung saan sa pamamagitan nito ay mapuprotektahan ang mga inner tubes sa scratches at dent. Isa pa, pangkaragdagang disenyo din ito para mas magmukha palalong old school ang pormahan. At naka-swing arm with center monoshock absorber naman ang rear suspension nito, kaya maganda na ring lumaro pati sa malulubak. Pagdating naman sa front face, makikita ang hiwalay na pattern ng BI functional LED headlamp with daytime running light. Ang mga ilaw nito ay kapansin-pansin sa umaga at lalo pang nag-i-stand out sa gabi. Sa lakas ng brightness nito ay siguradong madali kang mapapansin ng mga kasalubong at makakasabay mo sa kalsada, kasama ang sleek type na LED tail lamp nito. At pati na rin ang mga flasher din itong motor ay naka-LED, na kung saan kapansin-pansin ang pagiging unique identity at mas lalong nagiging visible sa harap at likod. Mas gumaganda ang design at nadaragdagan ang safety. Built-in na rin sa motor na to ang hazard lamp, kaya hindi mo na po problemahin pa sa aftermarket. Pagdating naman sa multifunctional, naka-LCD type instrument cluster naman ito. May sleek type at napaka-stylish ng design. Naka-LCD instrument screen na sinamahan pa rin ng traditional and modern design. Makikita ang pamilyar na mga bahagi nito kagaya ng tachometer display at analog look na circular pattern.
Kasama din sa makikita sa display nito ang smartphone connectivity notification na kung saan malinaw at mas madali mong maiintindihan. Hindi pa yun, ang modelong ito ay sinamahan na rin ng Y-Connect system ng Yamaha na kung saan sa instrument cluster nito ay makikita mo ang mga notifikasyon ng tawag sa cellphone mo habang ikaw ay nagdadrive. Kasama ang mga messages, emails na nanggagaling sa iyong phone ay makikita mo na rin dito. Ang ilan pa sa capabilities nitong Y-Connect system sa mga hindi nakakalam ay sinamahan na rin ng fuel consumption tracker na kung saan mamomonitor mo ang record ng fuel consumption nito sa kada mileage kahit sa buong araw ng buwan. Makikita mo rin dito ang last parking monitoring, revs dashboard, maintenance recommendation, multifunctional notification, ranking at marami pang iba. Na kung saan dito sa Y-Connect system ay mas mapuprotektahan, maaalagaan at maisasaayos mo ang maintenance ng motorsiklo. Bukod pa dyan, bagamat naka Neo Retro style old school ang datingan nitong motor, ay napaka-advanced talaga pagdating sa iba pang mga features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na kung saan kahit sa malalayong lugar ay hindi ka na mangangambang malobat dahil dito ay pwede ka na ring mag-charge ng iyong gadget. Pansin-pansin din sa motor na ito ang style at design ng mga gulong nito. Ang golden alloy wheels na inilagay dito ay nagdadala ng perfect blend ng style pang adventurous. At bilang pangkaragdagan sa kakilakilabot na presensya sa kalye, ang mga gulong nitong FZX150 ay nagpapalakas din ng kapit sa mga madudulas na kalsada. Nagpapaboost ng confidence sa kahit na sino mang makakagamit nito. May kabuang sukat ito sa harap na 100/80R17 at ang paglikod na gulong ay may kabuang sukat naman na 140/60R17. At hindi pa yun, ang malakas na kapit naman ng mga braking system ay maaasahan mo rin sa motorsiklong ito dahil sa ginamitan ng parehong naka-disc type sa front and rear nito. Kasama ang alinman sa pagpipreno ay nagbibigay ng mga reliable disc brake mula sa harap at likod na sinusuportahan pa ng single channel ABS sensor o anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Dahil dito ay may iwasan ang pag-skid ng gulong o pagkadulas na rin sa biglaang pagpipreno. At kung pag-uusapan pa ang ilan sa mga safety measure, bukod sa mga braking system na idinagdag, ito rin ay nagkaroon ng traction control system. Isang bagay na kung saan ay nagko-control sa parehong ikot ng dalawang gulong nito sa harap at likod. Upang nang sa ganon kung may dadaan mo man sa malulubak, matutubig na lugar o kaya naman sa madudulas na kalsada, kahit pa banking o napakabilis ng takbo ay hindi ka basta-bastang sisemplang dahil dito. Isa pa sa maganda rito sa pagiging adventurous na Neo Retro old school attire na motorsiklo ay lighted din kasi sa motor na to ang metal undercowl top. Hindi lamang para maprotektahan mula sa putik ang makina, kundi pati na rin sa karagdagan para sa pagiging retro bike nito. At kung pag-uusapan naman ang kabuang dimension o sukat nitong motorsiklo, halos katulad lang din naman daw ng laki ng XSR Yamaha dito sa bansa. Pagdating sa kabuang haba kasi, ito ay may 2020mm, may lapad ito na 785mm at taas na 115mm. Ang wheelbase size nitong motor ay umaabot ng 1,330mm. At pati sa ground clearance, itong motor ay bagay na bagay dito sa Pilipinas, na kung saan karamihan sa mga lugar sa syudad ay madalas na binabaha. Ang pagkakaroon nito ng ground clearance na 165mm ay talagang sulit, convenient at napaka-practical sa kabuang halaga nito. May seating height ito na 810mm kaya napaka-compatible din para sa ating height na mga Pilipino. Ang kabuang bigat naman ito ay nasa 139kg. Madaling ma-manage ng mga babaeng rider pati na rin ng mga beginner. Ang kasalukuyang presyo nito na kung i-convert natin ang Indian rupees na 136,200 pesos, ito ay papatak sa atin ng 93,414.68 pesos. Ang katamtamang laki, mga kabuang detalye, maging ang mga updated specs and features na meron ito ay eksakto lang sa kabuang presyo na meron ito. Medyo may pagkamura pa nga kung tutuusin dahil sobrang advanced na rin talaga. Ang modelong ito ay kasalukuyan pa lamang ding inilalabas sa bansang India, na kung saan pati na rin sa mga karatig lugar sa Asia ay may posibilidad ding madala ang modelong ito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys.
Ngayon kung bago pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganoon ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magamit ko sa aking mga susunod pa ang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!